so kumusta kayong lahat? Ngayon ay may panibago na naman akong project. Ito ay napakasimple lang. Ito ay rampa ng mga motor. Ibig sabihin ng rampa yung daanan kasi merong step sa bahay na paglalagyan para makadaan na maayos ang ating motor. So ganito ibig sabihin ko ng rampa yan. Ganito yung itsura niya. Kasi dalawang baitang yon, so ayan. So ganito ang kalalabasan. Napaka-simple lang. Pinamili ko yung may-ari. Yung una kasi ganitong design. Detachable yung dalawa kasi dalawa yung kuwan. Ang sinuggest ko, isang buuhan na lang na ganito. Rektahan na lang, isahan na lang. Okay, so ang materialis na ito, pwede na ito square bar kasi ano lang naman ito mga motor lang ito. Motor lang naman ang dadaan. Okay, so ang luwang, yung hindi naman gipit yung tao pagka nagipit, maitutukod pa rin yung paa. So mga 30 inches yan yung lapad. Tapos 54 inches yung pinaka-slant. Then yung unang baitang 9 inches. Tapos yung pinaka-landing 15 inches. Yung kasi binago ko kasi. Then yung isa naman 11 and 1/2 yung isang baitang yung taas. Okay, so ito yung magiging project ko ngayon. Okay, so sana samahan nyo ako para makita nyo kung paano magbuo ng mga ganitong klase ng mga project. So kinakailangan meron munang plano. Ayan, para alam ng may-ari kung ano ang kalalabasan. Kung anong itsura. So ayan, simpleng sketch lang ginawa ko dito. Okay, so sana samahan nyo ako para makita nyo kung paano ko to binubuo. Okay, so doon tayo sa building area. Muna magpuputol muna ako. Then itutuwid ko yung mga materyales. Pag naituwid ko na, samahan nyo ako sa pag-assemble. Okay, so sana huwag kayong magsawa sa akin channel. Okay, so doon tayo sa cutting area. Okay, so magpuputol na ako ng materyales. For the meantime, nagawa muna ako ng pinaka-pattern. Ito yung magiging luwang ng ating ating rampa. So ito yung pinaka-pattern para hindi nasukat. So, ito lang gagamitin ko. Okay, so panoorin nyo na lang kung paano ko ito ginagawa. Yung ibang pyesa, pinutol ko na. Ayan. Yung mga angle bar, yung frame. Ang puputulin ko na lang ngayon, puro square bar. Okay, so binabangga ko na lang sa dulo yan. Pag nabumangga na rito, then ibabangga sa talim na ito, then diretso na yung pagkating. Sakto na sukat yun.
so mag-a-assemble na tayo. Ayan. Ang una natin i-assemble, ito munang platform. Nasa ibabaw na yan. Ito. Kasi pagka ina-assemble ito, huwag nyo i-assemble ng actual o kasama yung mga braces. Kasi habang ina-assemble ito, magkakaroon yan ng distortion. So, kailangan, pag bago natin siya ikasa, maremedyohan natin. Ibig sabihin, kasi maliliko yan eh. Ngayon, bago natin siya isalpak sa ganito, sa kanyang mga braces, kinakailangan matuwid muna ulit. Okay, so although natuwid yan, pag inassemble yan, maliliko yan. Mahihirapan tayong ituwid yan kapag nakakabit na. So, nakabukod ang pag-assemble niyan. Yung pinaka-platform muna ang i-assemble ko. Okay, so una muna, kukunin muna yung diagonal distances para ma-eskwala yung lahat ng kanto. Then, pwede na nating ilatag lahat ng mga square bar. Lahat ng kanyang pyesa. Okay, so panoorin nyo na lang ako paano ko ito ginagawa.
Okay, so na-position na natin yung kanyang platform. Ang gagawin ko naman ngayon ay full wheel ko na lang ito lahat. This time gagamit na ako ng PPE. Okay, so hindi ko na masyado ipapakita lahat ng pag full wheel, gawa ng madali lang naman ito. Pagkatapos ng full wheel, babaklasin itong horizontal diagonal na support. Then itutuwid ko dito kasi mababaloktot itong ating platform mamaya, ipapakita ko sa inyo. Okay, so full wheel ko na muna ito. Okay, so tapos ko na itong may full wheel. Ngayon, ang gagawin ko naman ngayon, tatanggalin itong diagonal brace at saka itutuwid ko yung pagkakaliko nito kasi makukurta ito eh. Kasi nag-apply tayo ng maraming init kaya mawawala ulit sa alignment ito. Kaya itutuwid ko muna at saka tatanggalin ko yung itong ating diagonal brace.
Okay, so naikabit ko na lahat ng parts. Ipupulwil na lang ito. Okay, so i-grind na lang ito at saka pipinturahan. Okay na ang ating andami. Okay na ito. May dalawa kasing step. Ito yon. So, ito na ang ating andami. Ito na ang kanyang finished product. I-grind na lang ito at saka pipinturahan. So, maraming salamat sa pagsama. At sana mo kayo magsawa sa mga project ko. Okay, so eksakto na ito. Kayang-kaya na ito ng motor. Maski pa marami ng trace niya. Hindi na maliligo yan. Wala na pang kalito-liko. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Until then.
mo na lang po. Okay, so yan ang finished product. Kabit na natin mo. Hindi lang wala tayong ground. Ano yung kakabit mo? Baklasin ko na to. Off ko lang, ha? Sige.